Ito yung perfect papaya natin. Nahahawi ang dilim sa liwanag mong dala. Napakaganda ng lyrics mga farmer. Yan, magandang buhay. Uy, may nagro-ronda pang kalapate. Tayo naman po ay magpaparonda rin mga farmer. At tayo iikot sa ating mga papaya. Mayroon kayang nadali, pero maraming salamat sa Panginoong Diyos talaga. Signal number 4, pero wow, mas malakas pa po itong hangin na ito kesa kasagsagan po ng bagyo kagabi, na sinasabi nila na from 8 o'clock to 3 AM daw, be ready. Daming mga nakapost na critical ano po, condition. Pero umikot po ako kahapon, kagabi ng alas 10. Mga ka-farmer, hindi po kayo maniniwala. Itong mga talisay, akala mo naka-freeze, walang kagalaw-galaw. So sabi ko nga, isang himala po ang nangyayaring ito. So ayun, tayo naman ay iikot dito, isang round lang. Ayan oh, nabali ito po kahapon. Tanghali pa lang nabali na yan. So ito yung ating avocado. Ang ganda. Yung naando sa kabila mas maganda. Open canopy. Itong gagawin po natin. Open canopy. O tingnan mo, mas malakas pang hangin ngayon. Open canopy, pinutol ko na yung gitna para ganun na siya. Ganun din ang gagawin natin sa mga langka natin. So ayan, silip tayo. Ay na sina Chuchay. Sa mga nagtatanong po kay Chuchay, mga ka-farmer, kinontrata ko na pala si Dodong. Sabi ko kay brother, yung mga ano mo ng baka, kuhanin mo lang, nandiyan ang dami, sabi niya. Ay, ayan. So thankful tayo mga farmer, kasi pag nag-vermicast tayo, meron tayong makukuhanan, at the same time yun nga, makapagbigay tayo ng trabaho sa iba pang mga nag-aalaga ng kalabaw. Magiging pera yung kanilang mga dumi ng kalabaw nila. So ayan, tayo magpaparonda muna dahil yung mga kalapati natin tinago ko yun, sinarado ko po. Ayan, ito yung mga pinagpuputol ko kahapon. Ayan, so wow, ang papaya natin ay ligtas at makaka-recover pa yan. Dalawa lang naman ang pagpipilian sa sitwasyon ko kahapon, ganituhin o babagsak siya, 'di ba? So wala po akong choice. So 1, 2, 3, 4, nakatayo pa ang mga papaya natin. Thank you Lord. Paronda muna tayo sa ating mga kalapate. Yan, ito hindi ko na papipisain yung mga itlog na yan. At yan ay tayo ay yan. Ay, salamat po. Alam nyo, nakakatakot. Nakakatakot po yung nangyari ng inaano nila, sinasabi nila sa mga advisory. Kawawa ng Diyos. Ayan. Oy, labas. Labas. Ba, ayan yun ang lumabas ha. Labas. Itong kabila muna. Sinara ko sige kahapon to dahil sabi ko nga, hindi ko din alam po yung mangyayari, ba? Sobrang lakas ng hangin. Hindi na, yung mga lumalabas na. Ayoko salubungin, baka bumangga ako eh. Oy, labas. Buti pa to, dire-diretso. Oh. Nalabas na sila. Ayaw nyo lumabas talaga. Mga loko-loko kayo ah. Ito naman, bubuksan lang natin.
para makapag paaraw na sila. May araw na. Ayan. Araw na, may araw. Tapos yung binibreed ko na sinasabi ko sa inyo na mga ibon na pangmalakasan natin ay may mga itlog na po yan lahat. Hindi ko pa muna yan o, hindi ko pa muna inaano, hindi ko pa po muna, tingnan na naman kung gaano kagaganda ibon natin na yan. Solid. Ito yung nabili ko kay Enriquez. Ito, tingnan nyo naman, ang lupit na. Kulay pa lang, imbrek. Napakaganda. Farmer. Yan, lahi ni Milenio yan. Kay Joe Cruz. Tapos ito, anak din ni Milenio yan ata. Kita nyo naman, kamukha ano. Ayan o. Yan. So, ayun. Labas na ba? Lumipad na ba? Dami nating gray head. Yan gray. Hoy, labas na. Palinis na naman tayo. Ba, ayaw nyo lumabas, bahala kayo. Sarap-sarap lumipad eh. Kung ako lang may pakpak, lilipad ako. Marami nang pundido sa mga ilaw natin dito. Ayaw magsilipad nito ah. Kaya muna tayo dito sa taas ng loft. Woo! Lipad kayo, lipad. Wow. Yan. Ito ang ating view. Lakas na ng galaw ng ating yan, ang ganda ng lipad na mga inito. Sa lubong sila. Wow. Dami pa, meron pang mga ayaw. Hindi ko lang pinilit. Bahala sila. Sarap-sarap oh. Tingnan nyo nga naman oh. Farmer, di ba? Wow. Ibon natin. Stress reliever. Pa-relax. Actually marami ditong pang entry sana eh. Kaya lang hindi naman na training na. Hindi pa nati-training. Pero marami tayong isasabay pag nagpa-training tayo. Pwede namang ilaban as old bird ng mga yan eh. Si Rambo may live bird pa galing Tugigaraw. Dalawa. Ibig sabihin na live. Nakakapag-clock po hanggang Tugigaraw. Ano pa? Complete clocking pa. Baga yung parang pinaka ano ba ang tawag sa simple term nila, yung meron po kasing limit, kumbaga parang may cut off ng time pag umuuwi ano, pag kunya ni-release sa Tugigaraw dapat alas 3 makauwi, parang ganon. So nakakauwi pa naman po at complete clocking pa siya. Tugigaraw na. So dalawa na lang nalapyan. So sana kahit patibayan lang daw makuha niya. Ibig sabihin ng patibayan, makauwi yung ibon mo nang hindi nawawala. May premyo din po kasi yon. So ayan, tayo po ay iikot na. Tingnan natin yung mga papaya natin. Pero so far dito wala pa naman pong mga nalaglag na bunga, wala namang natumbang puno. So okay tayo doon. Ay, wow. Yan, thankful tayo at ako talagang gusto ko pang bawasan ito eh kahapon. So ito baka may magdilaw na po yan. Mga antay pa tayo mga 2 to 3 weeks. Kasi nga sabi ko yung papaya, kwento na naman tayo no? Yung papaya, yung mga buyer
kinukuha na po nila yung may konting dilaw lang. May konting dilaw. Ang advantage nun, mahaba ang shelf life. Syempre, matagal pa mahinog, mai-display pa nila, may bebenta nila habang pahinog pa lang. Pagka dilaw na po yan ng maraming ng dilaw, hindi na po nila bibili yan. Reject na sa kanila yan. So, isa pa sa mga rene-reject nila yung sobrang laki. Ayaw po nila. Ang inaano nila, binebenta nila yung mga ganitong size lang, ganito. Ayaw po nila ng sobrang laki kasi nga hindi na din daw nabibili. Tapos, ang kinaganda naman po, dahil tayo pang personal, mas magandang pitasin, mas marami na ang dilaw kasi mas matamis po yun. Yan. So ito, tingnan nyo naman. Maraming salamat. 'Di ba? So ayan, ito tayo. Tingnan nyo naman. Ganda pa man. Isa sa mga inaalala ko po ito nung nagbabagyo. Paano kaya yung mga papaya? Ayan. Ito nabali dahil may mga pinagkainan po ng uod. I-spray na naman tayo syempre. Ayan, uod na kalaban natin. Ayan o, tingnan nyo, malakas pa rin naman eh. Pero yun nga po, kasi may mga pinagkainan ng lintik na mga kalaban nating beetle. So ayan, eto may puso na. Kita nyo yung puso, ayun o, puso na yan. Okay pa. Ay salamat. Wala pong nadisgrasya sa ating mga papaya. Ayan. Oh. Malapit lang mahinog dito. Sabi ko, meron kang saba dito na panghalo-halo. Ayan. Itong mga natumba na to, mga pinagkainan po yan. Ayan, kaya nagkaganyan. Yan, ito kahapon, minamadalian ko lang pong dinaanan to ng aking pangmalakasang itak. Kinakalabit lang eh. Matalim, farmer, maganda. Ayan ah. Okay. Ito yung perfect papaya natin. Wala pa namang ayan o, ganda no. Ay salamat. Pero kung hindi po ako nag-trim, mayroong natumba. Kung hindi po tayo nagputol, mayroong natumba. Kasi malakas din yung hangin yung padilim na. Malakas po yung hangin ng padilim na. Oh, swerte tayo. Ay, salamat sa Panginoon talaga. Sobrang pasasalamat. Dahil malakas po yung bagyong yun. Ayan o. Okay na okay tayo. Sa kabila. Oh, yun to, may malunggay. Ito lumang sanga na pala. Ito naikutan ko kahapon. Akala ko nabali pero hindi, lumang sanga na po yan. Yan, mga lumang sanga na putol. Pero talagang itong ating langka, wala talaga. Tirahin ko kaya ito ng malupitang pruning. Matakot ano. Tirahin ko yan, itak ko dito, dalhin ko. Ay. Yan, buhay na yung mga karimbuaya rito. Yan o.
So far okay naman po lahat. Naikutan ko na din yan ang ating mga inaalala ding mga kubo. Awa ng Diyos, wala naman pong nadaganan, wala namang nabaling malaking sanga ng akasya. Ito, ayan oh, may nabali. Yun doon sa taas, malunggay. Sarap sana oh, sayang dahon ng malunggay ano. Mga farmer, sayang. Si Ate Mer, dinalhan ni Kongkong, pinamitas ni Kongkong ng dahon ng malunggay. Natawa sila. Sabi niya, ano ba kami, bagong panganak? Ay, meron ng maangat-angat na anong narambo. Mas malakas yung hangin ngayon. Aba. Baha dito. Matinding linisan bukas. Ano pa naman tayo mga hinahabol na trabaho. Oh, mas malakas pa po yung hangin ngayon compare sa kahapon. Talaga naman ano, sabi nila yung buntot daw po ng bagyo, ganun talaga. At galing na dito kahapon, dito yung hangin. Ngayon dito na sa west po ito. Yan yung paghabagat dito galing west na po yan. Ngayon galing norte kasi yung hangin kahapon. So ayan oh, all goods. At recovery period na naman tayo. Baka po tayo magdagdag ng fertilizer din, baka urea, ayan, pampaano ng dahon din. So magdaglagay tayo ng fertilizer uli mga farmer. Pero naglagay na si Kongkong, kakalagay din lang eh. Ngayon pa lang nila nasisip-sip. Ngayon pa lang po nila nasisip-sip yan. Itong ating suha, pahinog na. Ayun oh, tingnan nyo. Ayun oh, padilaw na po siya. At aba. Ayun, kala ko wala. Meron dito nga 8 yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala ng isa tayo. May nahulog siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, 8 yan eh. Ayan yung isang maliit. Alam ko dito merong isa eh. Ayun, pahinog na. O ayan, may kalaykay ako dyan eh. Bala kong tanim, maglagay ng uy, parang gumaganda ang ating langka. Dapat magandang malagyan ng tulos to ah. Ito po yung ating aviark. Hopefully ay makarecover po ito dahil medyo dilaw-dilaw yung kanyang dahon. Pero marami na po yan na natanggap na fertilizer. Lagyan natin ng tulos to. Ayan oh, okay na. Hindi na masyado siya nayuyug-yug. Okay, sorry po, sorry. Ayan, putik. So ito lalagyan natin ng vermicast. Ayan oh, papalitan na natin yung mga yan. Ito na naasikaso na, busy tayo. Mahirap din po mag-maintain ha, totoo lang. Tapos di rin ako nag-spray ngayon ng ganong mga insecticide, kaya ayun, medyo dumami ang insekto. Tingnan nyo po yung avocado natin, maganda. Pero pagdating po ng summer, kailangan po nito ng mas matinding pag-aalaga dahil didilig-dilig po tayo dyan.
Tapos ang problema natin pagka lumaki na po ito, bagyo na naman. Paano na naman natin ilulusot sa bagyo? Diba? Mas malakas ang hangin ngayon ha. You know, west, galing po sa west. Mga orchids natin, tingnan natin. Yung aking avocado dito na tinanim na napakaganda sa likod. Ayan, tuwang-tuwa po ako dahil ibig sabihin nakapag-adjust na siya kasi nagsanga na eh. Yung mga bagong labas na dahon. Hindi po kami nagkamali sa ginawa namin. Kami po ay nakapag-trim. Actually si Papa Yam nga nagsisisi, sabi niya dapat pala nagpa-trim tayo. Talagang natakot po kami. Natakot po. Hindi lang po kami. Marami din pong kababayan natin ang natakot din, lalo na po dito sa Pampanga na syempre inaasahan po kasi namin talagang malakas na malakas yung bagyo dahil super typhoon, signal number 4 kami. So buti na lang talagang may milagrong nangyari. Malaki po ang milagrong nangyari. Yan, Papa Yam, ikot-ikot na. Mga mabolong na hulog pa. Ayan. Oh. Avocado natin. Orchids natin, okay naman. May spike pa lang palabas ah. Nakita ko kagad eh. Ayan ah. Meron pong labas na spike. Bala ko nga kagabi, sabi ko iaano ko to, iayusin ko ba? Tatanggalin ko kasi nakasabit lang naman po yan. Sabi ko patungin ko na lang. Kasi baka ako karambulahin ng hangin. Inawala naman na sa isip ko. Dahil kami po ay nag-deliver pa ng lechon, tapos inabot na kami ng dilim pa uwi. Tapos muntikan pa po kaming hindi makauwi. Dahil kung papanoorin po ninyo yung video ni Bebe, siyang nagbibideo sa channel niya, ay talagang mayroon po kaming dinaanan sa Pinang Road, nakakatakot. Binangga na lang namin yung kamatsili na nakaganon sa kalsada. Bahala na si Cardo, nagasgas siguro yung talagang binangga na lang po namin para lang makadaan po kami kasi hindi na rin ako makakabalik. Tapos niligtas tayo na naman mga ka-farmer. Talagang sabi ko nga God is good talaga dahil kung napaaga lang po kami ng konti, may bumagsak pong dalawang malaking trunk ng acacia doon sa kalsada. At ilang cars lang ba ahead of us? Siguro mga 7 or 8 cars lang po ang nahuli kami, parang ganon sa pinagbagsakan. Kaya nga kami bumalik. So yun, papasalamat natin yan. Ayan tingnan nyo naman, may mga bagong labas ng may nagtatanong na nga ng vermicast natin kung saan ko daw nabili. Binigay ko naman yung telephone number kasi talaga pong pure mahirap maghanap ng vermicast na puro ayan, na pure mga ka-farmer kasi marami pong mandurugas. Ayan, hinahaluan nila. Tapos ito talagang hina-harvest po nila pagka ay anong na, yung talagang pure na casting. Ayan pakita lang natin. Ito po ang pure vermicast. Malambot. Kita nyo yan. So yan ang ihahalo natin. Bulati pa nga yan ang ihahalo natin sa beds po ng ating gulayan. Tapos ito meron na yan. May mga vermicast na po yan. Pati yung ating avocado dito. Pakita ko lang po. Tuwang-tuwa ako. Grabe. Ang kalat ayusin po natin yan bukas. Ay nako, away na naman dalawang aso. Si Chucha yung matapang, buntis kasi.
Chico natin still alive. Yan, ating ano ang kalat to, tingnan nyo. Chico natin, tingnan nyo naman yung ating hasta avocado dito. Tahimik po na masaya. Uy, grabe, lakas. Malakas ang hangin. Ano, tingnan nyo yung bago na. Ayan, so tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy yan maglalabas. Kaya actually pagka ano pala talaga, pag healthy po yung lupa, tuloy-tuloy naman po yung pagyabong niya, no? Bilis lang. Kaya 2 to 3 years lang po talaga ay magbubunga na. Yan, avocado. May umiiyak na naman na bata. Ano naman umiiyak. Ay, ikot na tayo mga ka-farmer. Ay, salamat at okay tayo. Mas malakas po ang hangin ngayon compare kagabi. So yan, marami pong salamat. Very good ang ating mga papaya. So recovery na naman tayo. At hoping na sana ay hindi naman po maapektuhan ng pagkalbo natin yung mga bunga. So meron naman tayong fertilizer na nilalagay, high in potassium, na which is nakakapagpatamis naman po ng bunga at nagpapalaki. So ayun, at last week buti na lang nakapagpalagay po ako ng fertilizer kay Kongkong at yun, saktong sakto po yung ating paglagay dahil inulan tayo, basain lupa, so natunaw na, masisip-sip na po. Maghintay na lang yan ng araw. Siyempre photosynthesis, pagka sumikat na ang araw, bilang lang tayo ng mga 3 weeks siguro, yung dahon po niyan na uli, makaka-recover na. 3 weeks to 1 month, wala, mga 2 to 3 weeks, makikita nyo na po ang kaibahan ng dahon. Mabilis lang naman yan. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.